Hindi pwedeng mahirap na lang kami habang buhay dahil mahihirapan ang mga anak ko pagdating ng panahon kaya gumawa ako ng paraan. Pero sobrang hirap na ganito na lang ang nangyari. Sana hindi ko nasinira ang pamilya ko. Sana hindi nahihirapan ang mga anak ko. Tawagin na lang daw natin siyang Kuwago. Siya ay 21 years old ngayon at nakisama siya sa kanyang live-in partner nung siya ay 14 pa lang habang ang partner niya naman ay 19. Nagkaroon sila ng 2 anak sa loob ng 6 na taon nilang pagsasama at masasabi naman ni Kuwago na swerte na siya sa kanyang napangasawa na tawagin na lang nating Nemo. Dahil lahat naman ay ginagawa ni Nemo para sa kanyang pamilya, yun nga lang ay kahit minsan ay hindi pa sila nakapagpundar ng gamit at madalas na pumapasok si Nemo sa trabaho nang walang iniiwanang pagkain para sa kanilang mag-ina. At dahil pandemic noon lalo pa silang naghirap ay naisipan ni Kuwago na hindi pwedeng ganun na lang sila habang buhay dahil lalong mahihirapan ang kanyang mga anak pagdating ng panahon. Kaya noong patapos na ang pandemic ay napag-usapan nilang mag-asawa na iiwanan muna ni Kuwago ang kanyang mga anak sa pamilya niya para makapaghanap din siya ng trabaho. Agad naman nakahanap ng trabaho si Kuwago dahil may nakapagsabi sa mama niya na may naghahanap daw ng magtitinda ng pritong manok kaya ang sabi ng nanay ni Kuwago ay pwede na daw yun. At unang araw pa lang ng training niya sa pagtitinda ng manok ay tinuturuan siya ng kapatid ng may-ari ng tindahan at biglang may napadaan na tricycle na may lalaking nakasalamin. Ilang minuto lang ang nakalipas ay may isang lalaki na naman na dumaan sa kanyang harapan na may daladalang lechon at pritong manok. Kaya tinitigan niya ang lalaking dumaan sa harapan niya at dito niya na naalala na ito ang lalaki na nakasakay sa loob ng tricycle. Ipinakilala kay Kuwago ang lalaking ito na tawagin na lang daw nating Tol at si Tol ang makakasama niya araw-araw sa pagtitinda ng manok. Kaya simula ng araw na nakilala niya si Tol ay palagi na siyang excited pumasok dahil sobrang pa-fold daw itong si Tol. Hanggang sa tuluyan ang nahulog ang loob ni Kuwago kay Tol dahil sa mga kabaitang pinapakita nito sa kanya. Kagaya na lang nung nag-birthday ang kanyang mga magulang at ang kanyang bunsong anak ay ipinaghanda daw sila ni Tol. Magkasama si Tol at si Kuwago na naghatid ng handa sa bahay nila Kuwago kaya dito na nakilala ni Tol ang kapatid na babae ni Kuwago na tawagin na lang daw nating Tisay. Si Tisay ay isang magandang babae pero mataas ang kanyang standard. Siya ay iwalay sa asawa at meron na ding isang anak at hindi pasok sa standard niya si Tol. Pagkatapos makilala ni Tol si Tisay ay sinabi niya kay Kuwago na gandang-ganda siya sa ate niya. At habang sila ay nagiinuman dahil birthday ng nanay ni Kuwago ay tinabihan ni Tol si Tisay at kinausap sa pag-aakalang magugustuhan din siya ni Tisay. Medyo may pagkalasing na si Tisay noong mga oras na yon kaya medyo madaldal na siya at kinakausap niya naman si Tol. Pagkatapos ng araw na yon ay palagi nang nagte-text sa kanya si Tol tungkol sa kanyang ate kaya parang naiinis naman si Kuwago. Kaya ang sabi ni Kuwago kay Tol ay subukan mong kausapin ang kapatid ko nang hindi nakainom baka hindi ka man lang kibuin nun dahil hindi ka type nun. Pero hindi pa sigurado si Kuwago kung selos na ba ang kanyang mga nararamdaman noong mga panahon na yon dahil hindi pa naman sila. At isang araw ay may bumili ng pritong manok kay Kuwago na isang gwapong lalaki at ang sabi sa kanya ay papakyawin ko na yung tinda mo para makauwi ka na ng maaga. At dahil nandun si Tol sa harapan niya ay nakipagbiruan din siya sa gwapong lalaki at nagpalitan sila ng cellphone number. Dahil ang iniisip ni Kuwago ay yun na ang pinakaganti niya kay Tol sa pagsiselos na kanyang naramdaman. Hanggang sa hindi na talaga mapigilan ni Kuwago ang kanyang nararamdamang pagkagusto kay Tol kaya naisipan niya noon na wag na sanang pumasok dahil baka masira ang kanyang pamilya. Pero dahil hindi na kayang pigilan ni Kuwago ay umami na rin siya kay Tol. Itinext niya si Tol para gumaan na rin ang kanyang loob at mabawasan na ang bigat ng kanyang dinadala. Pero pinagtawanan lang siya ni Tol hanggang sa naging friend na rin sila sa Facebook at dito na palaging nagre-react ng heart sa kanya si Tol. Kaya dito na rin napansin ni Kuwago na parang nagkakagusto na rin sa kanya si Tol. At dito na nagsimula ang palihim nilang palaging pagkikita pero sa tuwing nagkikita sila at nagkakasama ay walang nangyayari sa kanilang dalawa. Hindi rin pumapayag si Kuwago na may mangyari sa kanilang dalawa dahil ang palaging iniisip niya ay baka pag nakuha na ni Tol ang gusto niya sa kanya ay hindi na siya pansinin kinabukasan. Ilang buwan din tumagal ang kanilang relasyon at sobrang saya naman ni Kuwago dahil yung mga nararanasan niya kay Tol ay hindi pinaranas sa kanya ni Nemo. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na sila nagkalabuan ni Nemo, ayaw niya sanang masira ang kanyang pamilya pero mahal niya naman si Tol. At sigurado naman si Kuwago na napamahal na rin sa kanya si Tol. Sinubukan niya naman itong layuan pero wala dahil palagi niya pa rin hinahanap si Tol. Hanggang sa dumating ang araw na bigla na lang nawala si Tol at hindi niya na ito makonta kaya sinubukan niyang ipagtanong sa kanilang mga kapitbahay. At ang sabi ng mga kapitbahay ni Tol ay umuwi na daw ito ng kanilang probinsya at may inuwanan daw isang sulat para sa kanya. At ang sabi ni Tol sa kanyang sulat ay mahal na mahal kita at kung mahal mo ko ay susundan mo ko dito sa probinsya dahil hihintayin kita. Sa ganong klaseng sulat na lang siya biglang napaiyak kaya naisipan niyang sundan si Tol sa kanilang probinsya at sinama niya ang kanyang bunsong anak. Kaya sa ngayon ay nagsasama na silang dalawa ni Tol at nagkaroon na rin sila ng isang anak pero ang dalawa niyang anak sa una ay iniwanan niya na lang sa pangangalaga ng kanyang mga magulang. At kaya niya iniwanan ng kanyang mga anak dahil sa tuwing nag-aaway silang dalawa ni Tol ay hindi maganda ang trato nito sa kanyang dalawang anak. Sinubukan niya namang ipaliwanag kay Tol na dapat kung mahal siya ay tanggapin niya rin ang kanyang dalawang anak pero hindi akalain ni Kuwago na kapag nagsama na silang dalawa ay doon nalalabas ang tunay na ugali ni Tol. Ilang beses na rin nagpabalik-balik sa probinsya at sa Maynila si Kuwago nang dahil sa paulit-ulit nilang pag-aaway ni Tol
sinusubukan niya na makipaghiwalay pero hindi niya talaga matiis. Kaya ang naisip ni Quago ay kapag nagkaroon na sila ng sariling anak ni Tol ay baka magbago na ang kanyang ugali pero ganun pa rin. Sa ngayon po ako ang nahihirapan lalo na ang mga anak ko dahil hindi ko na alam ang gagawin ko dahil kailangan ko nang umuwi sa amin dahil ang panganay ko pong anak ay mag-aaral na. Ayaw niya po akong payagang umuwi at sinabi ko naman sa kanya na hindi pwedeng palagi na lang siya ang masusunod. Pinadala na lang ako ng pamasahe ng papa ko para makauwi ako sa mga anak ko dahil sobrang hirap din po ng buhay namin dito sa probinsya. Kaya sobrang inaasahan po ako ng aking anak na makakauwi ako pero hindi ko na alam ang gagawin ko dahil ayaw po akong pauwiin ni Tol. Kaya ko namang umuwi sa amin nang hindi niya nalalaman pero natatakot ako sa ugali ni Tol dahil iba ang ugali niya kapag nagagalit siya. Lahat po ng pinangako sa akin ni Tol ay walang kahit isang natupad. Lahat ng magagandang sinabi niya noon ay baliwala na sa kanya. Kaya sana po ay bigyan niyo ako ng payo dahil gusto ko nang makauwi sa amin. Alam kong kailangan ako ni Tol pero mas kailangan ako ng mga anak ko. Sobrang hirap po dahil kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana sinira ang pamilya ko. Hindi sana nahihirapan ang mga anak ko ngayon. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Alam niyo kapag meron tayong ganitong klase ng istorya, ayoko sanang sisihin yung letter sender dahil hindi naman ako yung nasa kalagayan nila kaya hindi ko alam kung ano yung talagang pinagdaanan nila. Pero kadalasan kasi na nagiging problema kapag nakaranas tayo ng hirap at lungkot, hahanapin mo yung saya sa iba. Pero hindi kasama dito yung may mga matitinding pinagdaanan kagaya na lang ng pananakit ng physical o pagtataksil. Kaya nga meron tayong kasabihan na falling in love is easy but staying in love is napakahirap naman talaga. Kasi totoo naman 'di ba na napakahirap naman talagang panindigan ng isang long-term relationship o yung wala ng ayawan. Pero sana kapag dumating tayo sa punto na umayaw na tayo sa una, dapat i-priority natin yung mga bata kasi mga bata sila, wala pa silang kayang gawin para sa mga buhay nila. Kagaya na lang ngayon na alam mong kailangan ka ng anak mo dahil mag-aaral na siya pero wala naman siyang magawa dahil hindi ka umuwi para sa kanya. Kaya kahit yung simple at napakaliit na desisyon natin sa buhay ay sobrang halaga yon para sa kanila. Hindi ko sinasabing gawin mo to pero kung ako siguro yung nasa kalagayan mo, uuwian ko yung mga anak ko kahit magalit pa sa akin si Tol. Dahil mas pipiliin ko na magalit na siya sa akin ngayon hanggang sa maintindihan niya kahit Tagalog naman na kailangan ako ng mga anak ko dahil ako ang nanay nila. Yung mga lalaki kasi na kagaya ni Tol na hindi kayang tumanggap ng anak sa una, hindi natin napapansin na i-spoiled mo din sila dahil sinusunod mo sila kahit alam mong mali na. At gusto ko lang din ipaalala sa'yo kung ano ba talaga yung goal mo nung una, di ba? Kaya ka umalis sa piling ni Nemo dahil gusto mong matulungan yung mga anak mo dahil ayaw mong mahirapan sila. Kahit yun man lang sana yung salitang ayaw mo silang mahirapan, panindigan mo na at ako na nagsasabi sa'yo hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pang bumawi sa kanila. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like, share para alam mo kung ano alam namin bukas. Bye-bye!